Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ating series patungkol po sa 7 ways to navigate the unknown. At sa kalapit po ng ating series po, ngayong araw po ay pangatlong araw na po natin. Una po nating tinapik po nun is 7 through the eyes of faith. Pangalawang po, remembers God faithfulness. Then ngayon naman po is obey before you complain. So para naman po sa ating scripture, ito po yung matatagpuan sa Exodus chapter 3 verse 11 at ito po ang sabi sa English po. But Moses said to God, Who I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt. So yun po yung ating Bible verse po natin po sa araw na yun. At para naman po sa ating katuruan, una, obedience is our task. So pag sinabi po nating obedience, ito po yung ito po yung pagsunod po natin. So sabi po dito, obedience is our task. So yung una po pinaka-task po natin bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos is yung pag-obey po sa lahat po ng mga utos po ng ating Panginoon Diyos. So pag-obey po natin kung paano po ma-fulfill po yung task na po na binigay po sa atin ng Panginoon Diyos. Halimbawa po yung binigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos na need po natin i-obey na task is go and make a disciple the all nation. So bilang as a son of God, yung task na yun is dapat gagawin natin yun kahit hindi gaano pa kalaki yung hakbang na yung ginagawa natin. Pero alam natin sa ating sarili na nagbi-make disciple na tayo sa iba. Kahit sa ating family, sa ating friends is napapalapit na natin sila sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang task po na binibigay po sa atin Panginoon is napakadali lamang po kumpara po sa ginawa po ng ating Panginoon sa pag-sacrifice na po yung buhay niya po dun po sa Kalbaryo po. So what if kaya kung ang inutos po ng ating Panginoon Jesus is mamatay din po tayo para po bayaran yung mga kasalanan natin. Pero hindi po ganun yung ginawa ni God eh. Mas binigay niya po yung sarili niya para mabayaran po lahat po ng mga kasalanan natin dito po sa mundong ibabaw po nagagawa po natin. So we need to obey all God's tasks that we need to comply. So kailangan po natin yung obey. Pangalang katuruan po, result is God's task. So sabi po dito, result is God's task. So kapag ang inutos po ng ating Panginoon Diyos na task is makakabuti po sa atin po. Ang result po nun is makakabuti rin po or mas maayos po yung result na ito. Halimbawa, kapag nag-disciple tayo sa lahat ng nations, ang result po nun is magiging maganda po or magiging maayos po yung result nun. Kasi kapag once po nag-share tayo ng God's Word, is nagkakaroon din po ng interest po yung mga audience po natin na or mga tagapakinig po natin is mas magkaroon po sila mas malapit or mas malalim na relasyon po sa ating Panginoon Diyos po. So, pangatlong katuruan po, experience God's promise. So, tayo po bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos, nakaka-experience po tayo ng God's promise ko kung ano po yung pinapangako niya po sa atin. Isa po sa mga pinangako po sa atin ng ating Panginoon Diyos po is yung buhay na walang hanggan po sa kabilang buhay. So, kahit sino po sa atin is nanamnamin po yung blessing po na yun. Kasi yun po yung kagandahan kahit patay na po tayo, pero at the end, sa kabilang buhay po is magkakaroon pa rin po tayo na tinatawag po natin na eternal life or ito po yung buhay na walang hanggan po. So yun po isa po yung sa mga God's promise po. Mga promises po ni God po sa atin bilang mga anak niya. So yun lamang po para sa atin ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.